Magandang hapon po. Ito ang special coverage ng GMA News TV sa makasaysayang paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ako po si Mark Salazar. Mamayang alas 4 ng hapon, ilang minuto na lang po yan mula ngayon, inaasahang magsisimula ang programa sa Palasyo. Mahalaga ang lagdaang ito para sa ating mga kapatid na Muslim, lalo na sa Mindanao. Marami ang umaasang ito na nga ang magtutuloy sa maraming komunidad patungo sa mas maayos at mapayapang buhay. Pero ito'y unang hakbang pa lang, mga kapuso, sapagkat nasa balikat ng gobyerno, MILF at ng mga mamamayan ang maayos na pagpapatupad sa kasunduan. Ang inyong napapanood ay ang video ng Foyer Honors para kay Malaysian Prime Minister Najib Razak sa Malacanang. Bago magsimula ang programa sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro mamayang alas 4 ng hapon, mag-courtesy call rin si Prime Minister Najib Razak kay Pangulong Noynoy Aquino. At mula po sa Malacanang, humingi tayo ng detalye sa programa. Nandun po si Teresa Andrada. Teresa? Mark, 3:30 nga ng hapon ayon sa schedule na ibinigay ng Malacanang sa media, inaasahan dumating dito sa Malacanang si Malaysian Prime Minister Najib Razak kasama ng kanyang may bahay. Nag-iintay pa lamang tayo ngayon kumpirmasyon, Mark, kung siya ba ay nakapasok na doon mismo sa Malacanang grounds, no, kung saan siya sasalubungin sa main lobby ni Pangulong Aquino kasama ng kanyang kapatid na si Chris. Pagkatapos nga nitong arrival honors ay magkakaroon ng courtesy call si Prime Minister Najib Razak kay Pangulo kung saan magkakaroon muna sila ng pagkakataon na makapag-usap. Nabanggit na nga ng Malacanang nung nakarang araw ang pag-uusap ay sa sentro daw doon sa mga mutual issues kung saan involved ang Malaysia at Pilipinas. Hindi naman tinukoy ng Malacanang kung ano-ano ang mga issues na ito. Nandito na ngayon, Mark, sa Kalayaan Grounds ang mayorya ng mga bisita para saksihan nga ang pirmahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro kanina. Very festive, masaya ang mood ng mga bisita dito sa Kalayaan Grounds. Sakitin natin yung mga ilang mga bisita, no, nagkukumpul-kumpul sa kanilang mga corners, nag-uusap, masasaya, nakangiti. Nandito na rin ang MILF Central Committee. Ayon sa nakuha nating impormasyon, nandito na rin yung Peace Panel Group naman ng MILF. Ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o yung CAB, ang pinal na kasunduang pangkayupahan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o ang MILF. Ito, Mark, yung culmination ng halos 2 dekada ng usapang pangkayapaan ng dalawang panig. Gaya nga ng iyong nabanggit kanina, alas 4 na ng hapon inaasahang sasaksihan ni na Pangulong Noynoy Aquino, MILF Chairman Al-Haj Murad Ibrahim, Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Teresita Deles at ni Malaysian Prime Minister Najib Razak ang pirmahan. Mahalagang, Mark, ang papel ng bansang Malaysia sa peace process ng gobyerno at MILF dahil sila ang nagsilbing facilitator ng negosasyon simula noong 2001. Malaysia rin ang pinuno ng International Monitoring Team para sa obserbasyon ng ceasefire ng gobyerno at ng MILF. Para sa pamahalaan, ang pipirma mamaya ay si Professor Miriam Coronel Ferrer, ang chairperson ng government panel. Ang panel members na sina Senen Bacani, Yasmin Busranlao at Mehol Sadain at mga consultants na sina Zenonida Brosas at Jose Luis Martin Cascon. Para naman sa panig ng MILF, ang mga signatories ay sina Mohager Iqbal, Michael Mastura, Maulana Alonto, Abud Sayed, Abdullah Camilan at Antonio Kinok. At yan muna ang latest mula dito sa Kalayaan Grounds, Mark. Teresa? Yes, Mark. Oo, hindi pangkaraniwan na dagsa, napakaraming bisita dyan sa Kalayaan Gardens. Kamusta ang security? Napakahirap ba ang pumasok? Yes, Mark. Usually, tama yung sinabi mo, no? Talagang mahigpit naman bago ka pumasok dito sa Malacanang. Pero ngayon ay extra higpit. Sa katunayan, yung normal na pinapasukan ng mga media, nalipat. Dito kami sa may Gate 7. Malapit na ito dun sa St. Jude na simbahan. Pagpasok mo, dinodouble check ang iyong ID. Chine-check dun sa pangalan kung ikaw ba ay registered, ikaw ba talaga ay pinapayagan o papayagang makapag-cover o pumasok dito sa event. Pagkatapos niyan ay dadaan ang inyong mga gamit sa isang X-ray machine kung saan para nga masiguro na wala kang dalang mga ipinagbabawal na gamit. Pagpasok naman, Mark, dito sa Kalayaan Grounds, makikita naman natin yung mga PSG kalat na kalat dito. Mararamdaman mo yung higpit
dahil may mga lugar na pagpupunta ka halimbawa dun sa may bandang harapan kung saan nandun yung mga members ng Peace Panel, yung Central Committee, medyo pinagbabawalan na ng PSG dahil nga ilang minuto na lamang din ay magsisimula na yung event. Pero dito banda sa likuran, kung saan nandito nga nakapwesto yung mga media, ay free naman kaming nakakapag-ikot at binibigyan naman ng pagkakataon, Mark, na makapag-interview dun sa ilang mga bisita. Mark? So Teresa, sa puntong ito, nakikita kasi namin yung live na kuha dyan sa Kalayaan Gardens. Nasaan ngayon sila Pangulong Aquino, yung mga uupo sa presidential table mamaya sa pagpirma ng CAB? Mark, sila ngayon ay nandun sa loob ng Malacanang Palace mismo, dun banda sa may presidential... Oo. Andun sila ngayon, Mark, sa loob mismo ng Malacanang, dun banda sa may palace lobby. Sa lobby? No. As of now, Mark, ay nandun na sa may bandang President's Hall. At 3:30, doon sa lobby na, dediretso ang Pangulo para sa pagsalubong naman dito kay Prime Minister Razak. Mark? Nakita mo na kanina sila Prime Minister Razak, si MILF Chairman. Anong itsura ng kanilang mga mukha? Sila ba'y excited? Ano bang itsura nila? Unfortunately, Mark, dahil nga sa extra higpit ng seguridad dito sa Malacanang, yung halimbawa yung courtesy call ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim kanina ay naka-closed para sa media. Maging itong arrival honors para kay Prime Minister Razak. So, ang available na lamang na makita natin itong si Prime Minister Razak ay pagdating dun sa 3:40 PM na schedule na courtesy call sa music room. Subalit hindi makakasama ang lahat ng mga members ng media. Naka-full coverage ito. Ibig sabihin, one representative from the Malacanang Press Corps, one representative from the foreign press, at iba pang mga invited media. Mark? Okay, maraming salamat, Teresa Andrada. Ang Bangsamoro ay isang political entity na papalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Pagkilala ito sa Bangsamoro identity ng mga pinag-apuhan ng mga orihinal na nanirahan sa Mindanao at Sulu Archipelago ng sakupin ng Pilipinas ng mga dayuhan sa ilalim ng Framework Agreement na nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF Peace Panel noong October 15, 2012. Parlamentaryo ang anyo ng gobyerno ng Bangsamoro. Dito, iboboto ng publiko ang mga political party na kakatawan sa kanila sa assembly. Ang mga mananalong partido ay magkakaroon ng karampatang bilang ng pwesto batay sa botong natanggap nito. Sila ang bubuo ng assembly na siyang hahalal sa chief minister o leader ng Bangsamoro. Ang geographical coverage ng Bangsamoro ay tutukuyin sa pamamagitan ng plebisito. Oras na maipasa ng Kongreso ang Bangsamoro Basic Law kasunod ng makasaysayang paglagdanga ngayong araw. Isasagawa ang plebisitong ito sa mga lalawigan ng ARMM, kabilang ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi, gayon din sa Marawi City, Cotabato City, Isabela City. Idaraos din ang plebisito sa 6 na bayan sa Lanao del Norte, pati na sa 39 na barangay sa 6 na bayan sa North Cotabato na bumotong mapasama sa ARMM noong 2001 plebiscite. Sa babalangkasing Bangsamoro Basic Law, lilinawin ang magiging relasyon ng mga local government unit, Bangsamoro government at central government. Pero tulad ng ARMM, may kapangyarihan ang Bangsamoro na lumikha ng batas para sa local government code nito. Kapag naratipika na ang Bangsamoro Basic Law, magtatatag ng Bangsamoro Transition Authority na siyang tatayong interim o pansamantalang gobyerno. Layo ng Administrasyong Aquino na maitayo ang ganap na Parliamentary Bangsamoro Government kasunod ng eleksyon sa 2016. Samantala, umapila ang bagong chairman ng Moro National Liberation Front na si Datu Abul Kail Alonto kay Nurmiswari na makipagtulungan na sa gobyerno. Ani Alonto, ilang beses daw niyang pinilit si Miswari na makipag-usap sa gobyerno para sa kapayapaan pero tumanggi raw ito. Kaya muli raw siyang nananawagan ngayon. Sobra-sobra na raw kasi ang paghihirap na naranasan ng kanilang mga anak. Panahon na raw para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao.
Dagdag pa ni Alonto, kung pagkatapos daw ng kanilang pakiusap kay Miswari, hindi pa rin ito sumunod, hahayaan na lang daw nila itong harapin ang mga kaso ng gobyerno laban sa kanya. Para sa MNLF Central Committee, hindi na raw si Miswari ang kanilang leader at handa na silang makipagtulungan sa gobyerno at sa MILF o Moro Islamic Liberation Front. Patuloy pa rin ang Peace Caravan sa Mindiola na pinangungunahan ng grupong Bangsamoro Movement for Peace and Development. May report si Bam Alegre. Bam? Mark, narito tayo ngayon sa gitna nga ng crowd dito sa Mindiola Peace Arc. At hanggang sa ngayon, patuloy yung programa rito ng Bangsamoro Movement. Pero payapa naman ang general atmosphere dito. Nandito rin ang PNP para magbigay ng suporta. Nakalinya pa rin ang mga polis para lamang maayos yung daloy ng trapiko dito sa Panulukan. At ngayon, festive pa rin yung mood ng marami rito. Natutuwa talaga sila doon sa na paglagda nitong peace agreement na ito. At sa ngayon, hindi pa natin masabi yung estimate ng mga tao rito. Pero iba't iba ang pinanggalingan, may iba't ibang probinsya. At may color coding sila rito. Yung mga taga Cavite ay nakadilaw, yung mga galing sa Tarlac, naka-green. At yan ang latest mula rito sa Mindiola. Balik sa'yo, Mark. Bam, Mark. Meron ba kayong dyan, parang widescreen? Mapapanood nyo ba ng live mamaya yung lagdaan? Dito sa ating kinatatayuan, wala tayo nakikita ng widescreen. Talagang nakikinig lang yung mga tao rito doon sa nagsasalita sa stage. So, yun lang kanilang update kung ano yung sabihin ng tao sa stage, Mark. Hindi nila mapapanood ng live dahil maya-maya lang maglalagdaan na. Kamusta? Pero, Mark, okay, Mark. Pero nandito yung setup natin at nanonood naman dito yung mga iba nating kapuso sa ating coverage dito, Mark. Bam, kamusta traffic dyan? Naapektuhan ba ng kapal ng tao yung traffic dyan? Nung unang dating, nung unang buhos ng mga tao galing sa Quiapo, medyo in disarray pa yung traffic. Pero once na ipasok na lahat dito sa area ng Mindiola, yung mga nagmarcha ay naayos naman na. So far, may normal din talagang rush hour ng ganitong oras dito sa UPEL, pero hindi naman nakakaabala yung mga nagmamarcha rito, Mark. Bakasyon na ba? Diba yun maraming universidad dyan? Wala namang estudyante? Dito, marami pa rin mga dumadaan-daan na mga estudyante in between their schools dito sa mismo Mindiola. Pero hindi naman sila naapektuhan at meron din naman mga pathways pa rin, yung sidewalks na dadaanan pa rin ng mga tao, Mark. Hanggang anong oras sila ba magpo-programa dyan? Ang initial info sa atin talaga naka-antabay lang sila dito sa program. So medyo flexible yung kanilang time as of now. Although, tatanong natin mamaya kung hanggang anong oras yung target nila rin, Mark. Bam, pasensya ka na, isi-stretch kita ha. Kasi wala kaming audio pero may mga nagsasalita sa entablado na papanood naming live. Ano ba ang mga sinasabi nila dyan, ang mga leader nila? Kumbaga yung pinaka-gist ng mga kwento, ang mga nagsasalaysay sila ng kanilang mga past na mga memories na lagi na lang may kaguluhan. At kumbaga parang naniniwala sila na isa itong pagkakataon para magsimula na. So, sinisigaw nila rito, tayo ba'y sawang-sawa na sa kaguluhan at kumbaga unified sila sa kanilang pagsagot na talagang ito na, kumbaga sa isang kata, give peace a chance, Mark. Pero yung mga kapatid nating Muslim na nandyan ay mga nakabase naman dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya, hindi mismong mga galing sa Mindanao, ano ba? So far, talagang delegation ito for dito sa Metro Manila, concentrated. Meron din, bukod sa nabanggit ko kanina, na galing sa mga kalapit nating probinsya sa Luzon, meron din yung mga grupo na nasa Green Hills at yung grupo na nasa Quiapo. Makikita mo naman dahil bawat grupo may dala rin silang streamers nila to represent kung saan sila galing. Mark. Okay, maraming salamat, Bam Alegre. Balikan lang natin mga kapuso ang kasaysayan nitong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Dekada 80 nabuo ang Moro Islamic Liberation Front nang tumiwalag ang paksyon ni Hashim Salamat mula sa Moro National Liberation Front ni Nur Miswari. Nang lumagda sa isang peace agreement ang MNLF at ang Ramos administration noong 1996, tumanggi ang MILF na kilalanin ang kasunduan. Sa taong ito rin sinimulan ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF.
Pero noong taong 2000, matapos magdeklara si Nooy Pangulong Joseph Estrada ng all-out war laban sa MILF, umalis sa negosasyon ang grupo. Taong 2001, sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, lumagda ng peace agreement ang MILF at ang gobyerno. Ito ang Tripoli Agreement. Pero muling nabahira ng karahasan ng negosasyong pangkapayapaan. 2003, naglunsad ang militar ng opensiba sa MILF Central Command Headquarters sa Pulyok Complex sa Maguindanao. Kasunod nito, sa administrasyon ni Nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, binalangkas ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain sa pagitan ng gobyerno at MILF. Pero noong 2008, idineklara ito ng Korte Suprema na labag sa saligang batas dahil hindi raw nakonsulta ang lahat ng stakeholder. Kabilang ang mga komunidad na maapektuhan ng Nooy bubuing Bangsamoro Juridical Entity. Taong 2010, pagpasok ng Administrasyong Aquino, nangako ang Pangulo na pag-iibayuhin pa ang usaping pangkapayapaan sa MILF. August 4, 2011, nakipagkita si Pangulong Aquino kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa Tokyo, Japan para sa isang informal na pulong. At noong October 15, 2012, nilagdaan sa isang makasaysayang seremonya sa Malacanang ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Sa Marawi City, nagkakaroon ng peace concert, mga cultural performance at isang sagradong ritual para raw sa tagumpay ng pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Live mula sa Marawi City, may report si Chino Gaston. Chino. Yes, Mark, kasulukuyang minamasdan nga at pinapanood ng mga kababayan natin, mga kapatid dating Muslim na sumusuporta nga dito sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nakataktang pirma ngayong araw. Sa itong malaking screen kung saan minomonitor nila mga kaganapan dyan sa Malacanang. At pawag nakita natin dito, nag-react yung mga tao nung nakita na papasok na itong si Pangulong Noynoy Aquino. Kanina lamang, Mark, kaya nag-alay ng sari-saring mga tradisyonal na kanta at mga sayaw itong mga kapatid nating Muslim bilang bahagi ng buong araw na pagdiriwang dito sa sinasabi nilang pagsuporta nila sa pagpirma nga ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kanina may mga sinasariwa ng mga ilang artist na nag-alay ng kanilang mga obra at kanta dito sa loob ng New Capitol Grounds sa Marawi City. Kung saan naging emosyonal itong ilang sa ating mga kababayang Muslim nang gunitain itong mga paghihirap na hinarap o dinanas nga ng kanilang mga kapatid na Muslim sa kamay ng gobyerno at dun sa sinasabi nilang halos apat na dekadang pakikipaglaban ng mga Muslim separatist group dito sa Mindanao para makamit itong hinahihintay nila o matagal na nilang hinihintay na paglalagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na sa kanilang paniwala ay sa pinakahuling pagkakataon na ay mapagbibigyan na sila. Yes. Puputulin muna kita, Tet. Nakikita na namin kasing live. Naglalakad si Pangulong Aquino kasama si Prime Minister, Malaysian Prime Minister Najib Razak. Yan po napapanood nyo. Foyer honors po ang tawag dyan para kay visiting Prime Minister, Malaysian Prime Minister Najib Razak. Bago magsimula po ang programa sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, mamayang alas 4 ng hapon, ay nag-courtesy call si Prime Minister Najib Razak kay Pangulong Noynoy Aquino. At inuulit po namin, napakalaki po ng naging papel ng Malaysia sa pagbuo ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at MILF o Moro Islamic Liberation Front. Which way?
Ayan po at nakikita nyo ang live na kuha. Sa punto pong ito ay sinisimula ng courtesy call ni Malaysian Prime Minister Najib Razak kay Pangulong Noynoy Aquino. At kararating lamang po kasama ang kanyang may bahay at sinalubong po siya ni na Secretary Deles at yung pong mga pangunaing tauhan sa paglagda po itong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Malaki po ang naging papel ng Malaysia sa pagbuo po ng kasunduan na ito sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at MILF bilang ikatlong facilitator sa pagitan po ng usapan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Ang bansang Malaysia po kasi at ilang beses po na doon ginawa sa Kuala Lumpur ang pag-uusap ng dalawang panig. May apat na annex po ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Unang pinirmahan po yung Annex on Transitional Modalities and Arrangements noong February 2013 kung saan tinalakay ang paglikha sa Transition Commission na siyang babalangka sa Bangsamoro Basic Law. Gayon din ang pagbuo ng Bangsamoro Transition Authority na pangungunahan po ng MILF. Itinatakda rin ng annex na ito ang pagbuo ng isang third-party monitoring team, isang independent body na binubuo ng mga international at local group na siyang tututok sa pagpapatupad ng kasunduan. Hulyo naman nung nakaraang taon ang pirmahan ng Annex on Revenue Generation and Wealth Sharing na tumatalakay sa fiscal administration ng binubuong political entity. Nakasaad dito ang mga mekanismo upang kumita ang lokal na ekonomiya ng Bangsamoro, lalo pat ang Bangsamoro territory ay kabilang sa mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Kabilang dito ang pagtatakda ng 75% ng lahat ng buwis o singil ng central government na kinukolekta sa Bangsamoro maliban sa tariff at customs duties ay mapupunta po mismo sa Bangsamoro. Nitong nakaraang Disyembre naman ng lagdaan ng mga peace panel ang Annex on Power Sharing na nagdidetalye sa istruktura ng pamamahala at hatian ng kapangyarihan sa pagitan ng central government at Bangsamoro government. Nakasaad dito na may mga reserved power ang central government kabilang ang defense at external security, foreign policy, coinage, citizenship at customs and tariffs. Mayroon ding tinatawag na concurrent power na igagawad kapwa sa central at Bangsamoro government. Kabilang dito ang social security at pension, land registration, justice system, pagpopondo ng mga infrastruktura, disaster risk reduction and management at public order. Siyempre, may exclusive power din ang Bangsamoro government, kabilang dyan ang kapangyarihan patungkol sa agrikultura, kalakal, kabilang na ang mga economic zone at free port, trabaho, turismo at iba pa. Huling pinirmahan ang Annex on Normalization nito lang Enero. Mahalagang bahagi ito ng Framework Agreement dahil idinidetalye nito ang proseso upang makamit na ng mga Muslim ang maayos na kalidad ng buhay sa tulong ng peace and order. Nakapaloob dito ang mga probisyon sa Transitional Security Arrangement, pagbubuwag ng armas o decommissioning, paglalansag ng mga pribadong armadong grupo, gayon din ang mga programang pangkabuhayan para sa mga dating armadong kasapi. Inulit po natin, balikan lang natin mga kapuso ang kasaysayan nitong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Dekada 80 na buo ang Moro Islamic Liberation Front nang tumiwalag ang paksyon ni Hashim Salamat mula sa Moro National Liberation Front ni Nur Miswari.
Nang lumagda sa isang peace agreement ang MNLF at ang Ramos administration noong 1996, tumanggi ang MILF na kilalanin ang kasunduan. Sa taong ito rin, sinimula ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Pero noong taong 2000, matapos magdeklara si Nooy Pangulong Joseph Estrada ng all-out war laban sa MILF, umalis ang negosasyon ng grupo. Taong 2001, sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, lumagda ng peace agreement ang MILF at ang gobyerno. Ito po yung Tripoli Agreement. Pero muling nabahira ng karahasan ang negosasyong pangkapayapaan. 2003, naglunsad ang militar ng opensiba sa MILF Central Command Headquarters sa Bulyo Complex sa Maguindanao. Kasunod nito, sa administrasyon ni Nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, binalangkas ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain sa pagitan ng gobyerno at MILF. Pero noong 2008, idiniklara ito ng Korte Suprema na labag sa saligang batas dahil hindi raw nakonsulta ang lahat ng stakeholder. Kabilang ang mga komunidad na maapektuhan na nooy bubuing Bangsamoro Juridical Entity. Taong 2010, pagpasok ng Administrasyong Aquino, nangako ang Pangulo na pag-iibayuhin pa ang usaping pangkapayapaan sa MILF. August 4, 2011, nakipagkita si Pangulong Aquino kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa Tokyo, Japan para sa isang informal na pulong. At noong October 15, 2012, nilagdaan sa isang makasaysayang seremonya sa Malacanang ang Framework Agreement on the Bangsamoro. At ngayong araw nga, ang paglalagda naman sa Final Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang lahat ay nakaantabay. Live pa rin po yung kuha na nakikita nyo sa Mindiola. Ang programa po ng mga kapatid nating Muslim mula po sa iba't ibang panig ng Metro Manila at ilan ay sa karatig probinsya. Nakaantabay po sa makasaysayang lagdaan na magaganap hindi kalayuan sa kanilang pinagpoprogramahan dyan sa Mindiola, ang Malacanang. Pero ayon sa kasama natin si Bam Alegre, wala pala sila dyang widescreen kaya hindi nila mapapanood ng live o hindi nila makikita kung nagaganap na ba yung lagdaan. Bagamat sila ay may sariling programa dyang nagaganap, kaninang umaga pa raw sila dyan at ayon kay Bam kanina, hindi naman nakakaapekto ng trapiko. Okay, mula sa Mindiola, ito naman ang Kalayaan Gardens sa Malacanang kung saan nakantabay naman ang mga sasaksi mismo sa pagpirma. Diyan ho gaganapin yung lagdaan sa Kalayaan Gardens bagamat wala pa po yung mga pangunahing tauhan dahil ongoing pa po yung courtesy call ni Malaysian Prime Minister Najib Razak sa loob ng Malacanang kay Pangulong Aquino. At marami po ang bumubuo dyan sa audience na yan na manunood ng lagdaan mamaya. May mga mambabatas at daan-daan pong mga miyembro ng MILF. Meron din daw mga kinatawan ng MNLF na naririyan. Nandyan din daw ang Diplomatic Corps at iba't ibang stakeholder at lahat silang mga nag-participate dito sa peace talks na ito na sinimulan ni Pangulong Aquino. Nakaantabay po sila dyan at mahigpit daw security dyan. Huwag po kayong bibitiw mga kapuso. Dahil patuloy po ang pagbabantay ng News TV Live sa paglalagda po na yan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Susunod na po ang Balita Pilipinas ngayon. Ako po si Mark Salazar. Magandang hapon po.